Sa iba pang balita, nadagdagan din ang listahan ng mga mining companies na ipinasasara ng Department of Environment and Natural Resources o DNR dahil sa umunoy paglabag sa Responsible Mining Act. Narito ang hatol na balita ni Ray Pelayo. Umabot na sa 7 mining operations sa bansa ang sinuspinde ng Department of Environment and Natural Resources. Nasa Zambales ang 4, 2 sa Palawan at ang pinakabago ay ang ORAsia na nasa Doña Remedios, Trinidad. Hindi nakaabot ang mga ito sa standard o panuntunan ng responsible mining. Ayon sa DENR, kailangang palitan ng mga mining company ang mga punong pinutol at linisin ang mga ilog at mga lugar na napinsala. Sa ngayon ay nasa 4 na po ang mining operations na sumasailalim sa auditing ng DENR. If you fly over that, the river is literally red. You know, they've cut 20,000 trees from the watershed. Iniimbestigahan pa rin ng DENR ang isiniwalat ni Zambales Governor Amor Diloso na umano'y pagbebenta ng lupa mula sa Zambales upang ipanambak ng China sa Scarborough Shoal. Ang Scarborough Shoal ay may layo lamang na 124 nautical miles mula sa Zambales. Isa ito sa mga lugar na inaangkin ng China bilang bahagi ng kanilang 9-dash line, subalit pasok pa rin ito sa 200 nautical miles ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon kay Secretary Gina Lopez, mahigpit nilang babantayan ngayon ang aktibidad sa mga ipinahintong mining site kasama ang mga law enforcement agency. It's over. They can no longer do that anymore. I will not allow it to happen. It's illegal. Isang memorandum of agreement ang nilagdaan ng DENR, DILG, Department of National Defense at Department of Transportation upang mahigpit na ipatupad ang mga environmental law sa bansa, lalo na sa illegal fishing at illegal logging. Bibirahin natin yung mga politician na sangkot dyan sa illegal logging, illegal mining, illegal fishing. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City.